Malamig ang bubog ng maliit na bote na hawak ni Corazon. Walang tatak, walang pangalan. Tanging isang malinaw na likido lamang ang laman nito na marahang gumagalaw habang inilalapit niya ito sa liwanag ng nagniningning na ilaw ng kanilang silid. Nakatayo siya sa harap ng isang malaki at sinaunang salamin na may gintong balangkas sa kanilang maluwang na silid tulugan. Ang silid na ito, na matatagpuan sa isang sikat at mahigpit na binabantayang pamayanan sa lungsod ng Quezon, ay saksi sa maraming luha at lihim. Ang kanyang mahabang asul na kasuotan, na yari sa pinakapinong seda mula pa sa ibang bansa, ay lapat na lapat sa kanyang katawan, nagbibigay sa kanya ng anyong kagalang-galang at pino. Ngunit sa kabila ng panlabas na ganda at karangyaan, ang kanyang mga mata sa refleksyon ng salamin ay nagkukuwento ng ibang salaysay, walang bakas ng kaligayahan doon. May lungkot na matagal nang nakatanim, may pagdududa na pilit inililibing, at higit sa lahat, may nakakapasong kaba na tila nagbabadya ng isang paparating na unos. Ngayong gabi ay hindi isang pangkaraniwang gabi. Ito ay isang napakahalagang pagdiriwang para sa buong angkan. Gaganapin ang ika-50 anibersaryo ng negosyo ng pagpapatayo ng mga gusali na itinatag ng kanyang biyenan na si Don Arturo sa isang tanyag at marangyang bulwagan sa gitna ng makabagong lungsod ng Makati. Bilang natatanging manugang ng pamilya, tungkulin niyang dumalo at magmukhang perpekto sa tabi ng kanyang asawang si Roberto, isang larawan ng huwarang mag-asawa. Kanina, habang maingat niyang inaayos ang kulay abong trahe ng kanyang asawa na nakapatong sa malambot nilang kama, sinadya niyang kapain ang mga bulsa nito. Nais lamang niyang matiyak na walang gusot bago ito plansahin. Doon tumama ang kanyang mga nanginginig na daliri sa isang matigas at malamig na bagay na maingat na nakatago sa pinakaloob na bulsa ng kasuotan. Isang maliit na bote na kasing laki lamang ng kanyang hinlalaki. Bakit magtatago ang kanyang asawa, ang tagapagmana ng isang imperyo, ng ganitong bagay na tila inililihim sa mundo? Bago pa man niya mabuksan ang takip upang amuyin kung anuman ang nakakubli sa loob, biglang bumukas ang pinto ng kanilang malaking banyo. Lumabas si Roberto, nakabalot lamang ng puting tuwalya sa kanyang baywang, habang tumutulo pa ang malamig na tubig mula sa kanyang basang buhok at tumatahak sa kanyang dibdib. Tumigil ang pag-inog ng mundo ni Roberto nang makita kung ano ang hawak ni Corazon. Ang kanyang mukha na kanina ay maaliwalas at presko matapos maligo, biglang binalot ng matinding kaba at takot. May isang mabilis na pagdaan ng panlalamig sa kanyang mga mata. Isang reaksyon na pilit niyang tinakpan ng isang malakas at sumasabog na galit. Bakit mo pinapakialaman ang mga gamit ko? Mabilis at malakas na tanong ni Roberto. Lumapit ito ng mabilis, parang isang mabangis na hayop na inagawan ng pagkain at hinablot ang maliit na bote mula sa kamay ng kanyang asawa. Nagulat si Corazon sa magaspang na reaksyon nito at napapaatras ng bahagya. Dati-rati, bago pa man pumasok ang mga bagong mukha sa kanilang kumpanya, hindi naman nagagalit si Roberto kapag inaayos niya ang mga damit nito. Sa katunayan, ito pa ang naglalambing at nagpapasalamat dahil sa kanyang pagiging maalaga. Si Corazon ang palaging nag-aayos ng kanyang mga dadalhin sa trabaho. Ngunit ngayon, tila ba isa siyang magnanakaw na nahuli sa akto. Gusto ko lang sanang ayusin ang trahe mo dahil baka lukot pa. Tahimik ngunit matatag na sagot ni Corazon, pilit pinakakalma ang sarili. Tapos nakita ko iyan sa loob. Ano ba iyan, Roberto? Bakit walang nakasulat kung ano iyan? Mabilis na isinilid ni Roberto ang bote sa bulsa ng kanyang formal na pantalon na nakahanda sa ibabaw ng upuang gawa sa matibay na kahoy. Tumikhim siya, umiiwas ng tingin, at sinisikap na ibalik sa normal ang kanyang nanginginig na boses. Ito? Wala ito. Isa lamang itong likidong bitamina, pampalakas ng katawan. Alam mo naman kung gaano kabigat ang trabaho ko sa opisina nitong mga nakaraang buwan, hindi ba? Laging nag-aapura si Papa, sabi ni Estela. Maganda raw itong bitamina upang hindi ako madaling mapagod at mawala sa focus, lalo na sa mahabang pagdiriwang natin mamaya kung saan haharap tayo sa napakaraming mamumuhunan. Estela, tila isang matalim na patalim ang pangalang iyon na bumaon sa dibdib ni Corazon. Muli na naman niyang narinig ang pangalan ng babaeng unti-unting sumisira sa kanyang tahanan. Si Estela ang bagong pansariling kalihim ni Roberto na halos kalahating taon pa lamang nagtatrabaho sa negosyo ng pamilya. Isang babaeng nag-aral sa ibang bansa, maganda, bata, at higit sa lahat, labis na ambisyosa. Mula nang dumating ang babaeng ito, unti-unting naging isang estranghero ang kanyang asawa. Dumalas ang pag-uwi nito ng madaling araw, dahil daw sa sobrang trabaho.
Dumami ang mga biglaang paglalakbay sa mga lalawigan upang daw suriin ang mga pinapatayong gusali. At higit sa lahat, naging malamig, matigas, at malayo ang pakikitungo nito kay Corazon. Hindi isang mangmang si Corazon. Dati siyang nangunguna sa kanilang klase. Noong sila ay nasa pamantasan, isinakripisyo lamang niya ang kanyang magandang kinabukasan upang maging asawa ni Roberto. Bilang isang matalinong asawa, nararamdaman niya ang bawat pagbabago. Alam niyang may madilim na lihim na namamagitan sa kanyang asawa at sa kalihim nito, ngunit hanggang ngayon, naghihintay siya ng matibay na pagkakataon. Bitamina? Tanong ni Corazon. Tila binubutas ng kanyang matalim na paningin ang kaluluwa ng kanyang asawa. Kailan pa nagkaroon ng bitamina na nakalagay sa isang boteng walang tatak, walang pangalan ng gumawa, at walang pagsusuri ng anumang ahensya ng kalusugan? Roberto, sigurado ka bang ligtas iyan? Siyempre naman ligtas ito. Bakit ba napakaduda mo palagi? Bakit lahat na lang ng gawin ko hinahanapan mo ng butas? Inis na sagot ni Roberto. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay matalim, parang nakikipag-usap sa isang taong kinamumuhian sa halip na sa babaeng pinangakuan niya sa harap ng altar. Si Estela ay hindi basta-bastang tao lamang. May pinag-aralan siya sa labas ng bansa. Marami siyang alam sa mga mamahalin at epektibong bagay. Huwag mong ihambing ito sa mga mumurahing gamot na binibili mo dyan sa mga botika sa kanto. Sige na, ayusin mo na ang sarili mo. Ayaw kong mahuli tayo sa palatuntunan. Kilala mo ang aking ama, ayaw niya ng mga taong nahuhuli. Magagalit iyon kapag wala tayo doon bago pa mag-umpisa ang pagdiriwang. Pinili ni Corazon na isara ang kanyang mga labi. Alam niyang wala siyang mapapala sa pakikipagtalo sa taong nakaharang ang isip. Ngunit sa kanyang tahimik na isipan, mabilis niyang itinatala ang lahat ng kakaiba at kahina-hinalang kinikilos ni Roberto. Nagsisinungaling ito. Walang kaduda-duda. Kilalang kilala niya ang bawat galaw ng kanyang asawa kapag may pilit itong pinagtatakpan. Hindi nito magawang makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Panay ang iwas, at ang mga kamay nito ay panay ang kumpas sa hangin na wala namang dahilan. Bumalik si Corazon sa harap ng salamin, nagkunwaring abala sa paglalagay ng mapulang pampaganda sa kanyang labi. Ngunit mula sa sulok ng kanyang mata, pinagmasdan niya ang refleksyon ng asawa. Nakita niya kung paano napakaingat na inilipat ni Roberto ang maliit na bote pabalik sa loob ng bulsa ng kanyang nakasabit na trahe, na tila ba isa itong napakahalagang kayamanan na madaling mabasag. Likidong bitamina, isang napakababaw, kakatwa, at hindi ka panipaniwalang palusot. Kung bitamina lamang talaga iyon, bakit ganoon na lamang ang pagkasindak, pamumutla, at galit ni Roberto nang hawakan niya ito? At bakit si Estela pa ang kailangang magrekomenda at magbigay nito? Naglaro sa isipan ni Corazon ang mukha ng mayabang na kalihim. Tuwing bibisita siya sa malaking tanggapan ng pamilya upang magdala ng pagkain, tinitingnan siya ni Estela mula ulo hanggang paa na may kasamang palihim na pagngisi. Isang tingin na punong-puno ng paghahamak na tila batahasang ipinaparating nito na hindi nararapat ang isang simpleng ginang na tulad ni Corazon na manatili sa tabi ng isang makapangyarihang lalaki na tulad ni Roberto. Roberto, doon ba ako uupo sa tabi mo mamaya sa hapag? Mahinang tanong ni Corazon, sinusubukang mangisda ng isa pang reaksyon. Tumigil sandali si Roberto sa pagsusuot ng kanyang puting panloob na pormal bago huminga ng malalim na para bang ang isang simpleng tanong ng asawa ay isang napakalaking pabigat sa kanyang balikat. Siyempre, asawa kita. Ngunit baka maging sobrang abala ako sa pag-asikaso kay Papa at sa mga mahahalagang panauhin galing pa sa ibang bansa. Nandoon din si Estela sa unahang hapag dahil siya ang inatasan na tumulong sa akin sa pag-aayos ng mga kailangan at mga talaan para sa pagpupulong. Umupo ka lang ng tahimik doon. Huwag ka nang makihalubilo kung hindi naman kinakailangan. Huwag mo akong ipapahiya at huwag mong sirain ang pangalan ng pamilya. Opo, sumang-ayon na lamang si Corazon sa pamamagitan ng isang tipid na salita. Ngunit sa likod ng kanyang kalmado at maamong panlabas na anyo, ang kanyang isip ay mabilis na nagpaplano. Sumisigaw ang kanyang matalas na pakiramdam. Ang likas na kutob ng isang asawang babae ay hindi kailanman nagkakamali. May isang masama at maitim na balak na niluluto ang kanyang asawa at ang ambisyosang kalihim nito, at ang maliit na boteng iyon, ang pangunahing sangkap sa kanilang kasamaan. Kinuha niya ang kanyang maliit at makintab na bag. Siniguradong dala niya ang kanyang telepono at may sapat na lakas ng baterya. Sa gabing ito,
Ipinangako niya sa kanyang sarili at sa langit na hindi siya magiging isang sunod-sunuran at bulag na asawa na madaling linlangin at tapakan. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang talino upang bantayan ang bawat kilos ni na Roberto at Estela. Tutuklasin niya kung ano ang nakakubling laso na nasa loob ng bote na iyon. Aalis na tayo, malamig na utos ni Roberto na tapos nang magbihis. Wala man lang ni isang katiting na paghanga sa kanyang boses para sa asawang gumugol ng maraming oras upang maging kaaya-aya para sa kanya. Tumayo si Corazon, inangat ang kanyang baba ng may dignidad at sumunod sa paglabas ng pinto. Sa kanyang puso, nagsimula ng tumunog ang tambol ng digmaan. Pagkalabas nila ng kanilang tahanan, sumakay sila sa isang marangyang itim na sasakyan na pinapatakbo ng kanilang personal na tsuper. Ang biyahe patungo sa sentro ng Makati ay tila napakahaba dahil sa mabigat na daloy ng trapiko sa pangunahing kalsada ng Kalakhang, Maynila. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay nakakabingi. Tanging ang mahinang tunog lamang ng malamig na hangin mula sa paligid ng sasakyan at ang paminsan-minsang pagpreno ang naririnig. Tinitingnan ni Corazon ang nagdaraang mga ilaw ng mga gusali sa labas ng bintana. Bawat patak ng pagwawalang bahala ng kanyang asawa ay nagiging matapang na gatong sa apoy na nagsisimulang magliyab sa kanyang dibdib. Kung susubukan ng kanyang asawa at ng kalaguyo nito na paglaruan siya ngayong gabi, sisiguraduhin niyang hindi siya ang iiyak sa huli. Huminto ang sasakyan sa tapat ng malaking pinto ng marangyang bulwagan. Ang lugar ay nagliliwanag sa gintong ilaw at napapalibutan ng mga nagtataasang haligi. Mabilis na bumaba si Roberto, padalos-dalos na nag-ayos ng kanyang trahe at dire-diretso nang naglakad papasok na hindi man lang nilingon o inalalaya ng asawang nahihirapang bumaba dahil sa haba at bigat ng kanyang kasuotan. Huminga ng malalim si Corazon, pilit niyang nilunok ang pait na umaakyat sa kanyang lalamunan. Kailangan niyang maging matatag at mahinahon. Hindi siya isang palamuti lamang sa okasyong ito. Siya ang legal na asawa at ngayong gabi, siya ang tunay na may bahay. Pagpasok niya sa malawak at mataas na bulwagan, sinalubong siya ng amoy ng iba't ibang mamahaling pabango at ang umuugong na ingay ng mga sikat na personalidad, mga politiko at mga mayayamang negosyante. Sinubukan niyang bilisan ang kanyang paglalakad upang habulin si Roberto at humawak sa braso nito upang magmukha man lang silang magkatuwang sa harap ng lipunan. Ngunit nang akmang hahawakan na niya ito, dahan-dahang inalis ni Roberto ang kanyang braso at nagdahilang kukuha umano ng inumin mula sa mga dumadaang serbidor. Doon, biglang lumiwanag ang mukha ng kanyang asawa na kanina ay puro kunot ang noo. Sinundan ni Corazon ang direksyon ng tingin nito at nakita niya ang malinaw na dahilan, nakatayo sa gitna ng bulwagan at tila nakawala ang lahat ng pansin ng mga kalalakihan sa paligid, ay si Estela. Suot nito ang isang napakapulang kasuotan na may malalim na tabas, sadyang idinisenyo upang ipagmalaki ang hugis ng kanyang katawan at ang kanyang maputing balat. Napakalayo sa disenteng asul at balot na suot ni Corazon. Kung si Corazon ay tahimik at kalmadong gabi, si Estela ay isang naglalagablab na apoy na handang tupukin ang sinuman. Napansin din agad ng matalas na paningin ni Corazon ang kislap ng malalaking diamante sa tainga at kumikinang na kwintas sa leeg ng kalihim. Mga alahas na tiyak niyang higit na mahal pa sa kanyang sariling simpleng singsing sa kasal. Kaninong pera kaya ang ginamit upang bilhin ang mga layaw na iyon? Nakita sila ni Estela. Nakangiti itong naglakad palapit sa kanila. Bawat hakbang ng kanyang matataas na sapatos ay tumutunog sa makinis na sahig na tila puno ng kayabangan, na tila ba ipinapahayag nito sa buong bulwagan na siya ang nagmamay-ari ng gabing ito. Habang papalapit ang babaeng pilit na sumisira sa kanyang pamilya, isang malamig at mapanganib na katanungan ang bumalot sa isip ni Corazon. Ano ang kasamaang inihanda mo para sa akin ngayong gabi, mahal kong kalaban? Nakangiti si Estela habang lumalapit, isang ngiting artipisyal na hindi man lang umaabot sa kanyang mga mata. Bawat paghakbang ng kanyang matataas na takong ay tila sinadyang iparinig sa buong bulwagan, isang mariing pagpapahayag ng kanyang huwad na kapangyarihan. Ang kanyang mapulang labi ay nakapulupot sa isang nakakainsultong anyo habang tinitingnan niya si Corazon mula ulo hanggang paa. Magandang gabi, Roberto, bati ni Estela. Ang kanyang boses ay malambing, sinadyang patamisin at puno ng pahiwatig, na tila ba silang dalawa lamang ang tao sa malawak na silid na iyon. Napakakisig mo naman ngayong gabi. Ang lahat ng mga panauhin natin ay naghihintay na sa unahang hapag. Salamat, Estela. Napakaganda mo rin.
tugon ni Roberto. Hindi man lang nito nagawang itago ang pagkamangha sa kanyang boses. Ang mga mata ng kanyang asawa ay nakadikit sa kurba ng katawan ng kalihim, tila isang taong naengkanto na nakalimutan ng may asawa siyang nakatayo sa kanyang tabi. Pagkatapos ay bumaling si Estela kay Corazon. Ang kanyang matamis na ngiti ay napalitan ng isang mapangutyang tingin. Magandang gabi rin sa inyo, Ginang Corazon. Nakakagulat naman at naparito kayo. Akala ko ay mas gugustuhin ninyong manatili na lamang sa inyong bahay at ang inyong damit. Napakasimple. Tila ba hindi kayo naabisuhan na ito ay isang napakahalagang pagdiriwang? Bagay na bagay sa mga matatandang walang ginagawa kundi mag-alaga ng halaman. Pinigilan ni Corazon ang panginginig ng kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha, ngunit nanatili siyang kalmado. Tinitigan niya ng diretso sa mata ang kalihim, hindi nagpapakita ng kahit anong senyales ng kahinaan. Ako ang legal na asawa, Estela. Malamig at matatag na sagot ni Corazon. Likas lamang na nasa tabi ako ng aking asawa sa mga ganitong pagkakataon. At tungkol sa aking damit, mas mabuti na itong simple ngunit binili mula sa marangal na paraan kaysa magsuot ng mga mamahaling bagay na nagmula sa pang-aakit at paninira ng pamilya ng iba. Namula ang mukha ni Estela. Umirap ito at akmang sasagot ng pabalang nang biglang may isang malakas at baritonong boses na umalingaw-ngaw mula sa kanilang likuran. Ano ang nangyayari rito? Napalingon silang tatlo. Si Don Arturo, ang haligi ng kanilang angkan at ang nagtatag ng malaking kumpanya na nagdiriwang ngayong gabi. Naglalakad ito papalapit na may kasamang dalawang matitikas na bantay. Ang kanyang anyo ay nag-uutos ng paggalang at takot. Ngunit ang nakakagulat ay ang naging reaksyon ni Estela. Imbes na matakot o magbigay galang bilang isang simpleng empleyado, mabilis itong lumapit sa matanda at humalik sa pisngi nito, isang kilos na masyadong malapit at mapangahas para sa isang kalihim at pinuno ng kumpanya. Don Arturo, napakagilas ninyo ngayong gabi. Malambing na wika ni Estela habang inaayos ang kwelyo ng damit ng matanda. Isang gawaing nararapat lamang sanang gawin ng isang asawa. Tumawa ng malakas ang Don, tila tuwang-tuwa sa atensyon na ibinibigay ng nakababatang babae. Ikaw talaga, Estela. Hindi magiging matagumpay ang pagdiriwang na ito kung wala ang iyong sipag at husay. Ikaw ang pinakamahalagang yaman ng ating kumpanya. Pagkatapos purihin ang kalihim, bumaling ang matanda kay Corazon. Ang ngiti sa mga labi nito ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Nandito ka pala, Corazon. Inaasahan ko na magiging maayos ang iyong pag-uugali ngayong gabi. Maraming mga mahahalagang tao galing pa sa ibang bansa ang naririto. Huwag kang gagawa ng anumang eskandalo na makakasira sa pangalan ng ating pamilya. Intindihin mo na lamang ang iyong asawa at huwag nang maging pabigat. Isang matinding kirot ang tila sumaksak sa dibdib ni Corazon. Kahit ang kanyang sariling biyenan ay mas pinapanigan ang babaeng ito. Sa paningin ng pamilyang ito, siya ay isa lamang palamuti, isang walang kwentang asawa na kailangang itago sa likod ng kanilang tagumpay. Habang si Estela, na siyang sumisira sa kanilang banal na sumpaan, ay tinatrato bilang isang reyna. Makakaasa kayo, Don Arturo, tahimik na sagot ni Corazon. Nakayuko siya ng kaunti, ngunit sa loob-loob niya, nagngangalit ang kanyang kaluluwa. Kung alam lang ng matandang ito kung anong klaseng halimaw ang inaalagaan nila sa kanilang bakuran. Mabuti, halika na Estela, samahan mo ako sa mga pangunahing panauhin, yaya ng Don. Masayang sumunod ang kalihim, ngunit bago ito tuluyang lumayo, lumingon ito kay Corazon at nagbigay ng isang ngiting puno ng tagumpay at pang-iinsulto. Naiwan si Corazon sa gitna ng maraming tao, habang si Roberto ay mabilis ding sumunod sa kanyang ama. Sa mga sandaling iyon, may isang pamilyar na boses ang bumati sa kanya. Si Raka, ang kanyang matalik na kaibigan noong sila ay nasa pamantasan pa, na ngayon ay isang magaling at sikat na abogado. Tila kailangan mo ng malamig na tubig para mahimasmasan, wika ni Raka, sabay abot ng isang basong tubig. Nakita ko ang nangyari. Ang babaeng nakapula na iyon, tila gusto kang kainin ng buhay. Mag-iingat ka, Corazon. May iba akong kutob sa gabing ito. Kung kailangan mo ng tulong, naroon lamang ako sa ikawalong hapag. Salamat, Raka, sagot ni Corazon. Nakaramdam ng kaunting gaan sa loob dahil may isang tao pa palang nakakaintindi sa kanya. Hindi nagtagal ay bumalik si Roberto. Hinawakan ng mahigpit at medyo marahas ang kanyang braso. Huwag ka nang makipag-usap sa iba. Halika na sa unahan, magsisimula na ang palatuntunan.
Naglakad sila patungo sa pinakaharap na hapag na sadyang inilaan para sa mga pinakamahahalagang tao. Nang makarating sila, napansin agad ni Corazon ang ayos ng mga upuan. Nakaupo si Estela sa kanan ni Don Arturo, at ang natitirang upuan sa tabi ni Estela ay inangkin ni Roberto. Naiwan ang pinakadulong upuan para kay Corazon. Isang malinaw na mensahe kung saan ang kanyang lugar sa buhay ng lalaking ito. Habang umuupo si Corazon, nahagip ng kanyang paningin ang makahulugang pagpapalitan ng tingin ni na Roberto at Estela. Tiningnan ng kalihim ang bulsa ng trahe ni Roberto. Bilang sagot, marahang tinapik ni Roberto ang kanyang bulsa, kung saan nakatago ang maliit na bote, at tumango, isang senyas. Isang lihim na kasunduan sa pagitan ng dalawang taksil. Lumapit ang isang serbidor na may dalang bandehado ng mga inumin. Kumuha si Estela ng isang matapang na inumin na kulay kahel na may nakasabit na hiwa ng prutas sa gilid ng baso. Para sa asawa ko, ang simpleng katas ng kahel na iyan, utos ni Roberto sa serbidor, itinuturo ang isang inumin na halos kapareho ng kulay at hugis ng baso ng kay Estela, ngunit walang palamuting prutas sa gilid. Inilapag ng serbidor ang mga inumin. Magkatabi sa ibabaw ng puting mantel ang dalawang inuming kulay kahel. Kailangan ko munang pumunta sa palikuran. Biglang paalam ni Roberto, tumayo at naglakad palayo. Ngunit sa halip na dumiretso sa labas ng bulwagan, napansin ni Corazon na umikot ito at tumayo sa bandang likuran ng kanyang upuan. Ang puso ni Corazon ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Alam niya, ramdam niya na ito na ang sandali. Upang hindi magpahalata, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang maliit na salamin mula sa kanyang bag at binuksan ito sa ilalim ng hapag. Mula sa refleksyon ng maliit na salamin, nakita niya ang malagim na katotohanan. Nakita niya ang mabilis na pagdukot ni Roberto ng maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Walang pag-aatubili, binuksan ng kanyang asawa ang takip nito at ibinuhos ang lahat ng malinaw na likido sa loob ng kanyang baso ng katas ng kahel. Mabilis na inikot-ikot ni Roberto ang baso upang humalo ang lason, bago muling naglakad pabalik sa kanyang upuan, na tila ba walang anumang masamang ginawa. Hindi na ako tutuloy sa palikuran, wika ni Roberto nang makaupo. Inilapit nito ang baso kay Corazon. Inumin mo na iyan, mukha kang namumutla. Kailangan mo ng lakas para mamaya kapag umakyat tayo sa entablado. Tinitigan ni Corazon ang baso. Ang kulay nito ay hindi nagbago, ngunit alam niya na ang bawat patak nito ay naglalaman ng kasamaan. Isang lason na nilikha upang sirain ang kanyang katinuan, upang bigyan ng dahilan ang kanyang asawa na hiwalayan siya at angkinin ang lahat ng yaman ng pamilya. Tiningnan niya si Roberto, ang lalaking dati niyang minamahal, na ngayon ay nakangiti sa kanya habang inaalok ang kanyang sariling kamatayan. Biglang namatay ang mga maliliwanag na ilaw sa buong bulwagan. Ang malaking tabing sa harap ng entablado ay nagliwanag, hudyat na magsisimula na ang pagpapakita ng kasaysayan ng kanilang kumpanya. Ang lahat ng tao ay nakatutok sa harap, kahit sina Roberto at Don Arturo ay natuon ng pansin sa entablado. Si Estela naman ay abala sa paglalagay muli ng pampaganda sa kanyang mukha sa dilim. Inilapag muna ang kanyang inumin sa tabi mismo ng inumin ni Corazon. Sa gitna ng dilim, sa pagitan ng nakakabinging musika mula sa palabas at ng mga taong nakatutok sa entablado, nakita ni Corazon ang kanyang pagkakataon. Walang nakatingin, walang nakakapansin. Ang dalawang magkaparehong baso ng inuming kulay kahel ay magkatabi lamang, naghihintay na angkinin ng kanilang nararapat na may-ari. Ibubuhos ba niya ito? O gagawin niya ang isang hakbang na tuluyang magpapabago sa ihip ng hangin at magpapasabog sa lahat ng kasinungalingan ngayong gabi? Naging bingi ang buong bulwagan sa malakas at dumadagundong na musika na nagmula sa malalaking tagapagsalita. Ang malawak na tabing sa harap ay nagpapakita ng mga lumang larawan at makulay na kasaysayan ng imperyo ni Don Arturo. Sa bawat pagpapalit ng eksena sa palabas, nagbabago rin ang kulay ng liwanag na tumatama sa mga mukha ng mga panauhin. Ngunit para kay Corazon, ang lahat ng ito ay tila isang malabong panaginip. Ang kanyang buong atensyon, ang kanyang buong pandama, ay nakatuon sa dalawang baso na nakapatong sa makinis na mantel ng kanilang hapag. Sa kabilang upuan, si Estela ay abala. Sinamantala ng kalihim ang dilim upang kumuha ng isang maliit na salamin at kolorete mula sa kanyang mamahaling bag. Ibinaling nito ang buong pansin sa pagpapaganda ng sarili. Sinisigurado na walang hulas ang kanyang mukha para sa anumang mangyayari mamaya. Dahil dito, tuluyan nitong naiwaksi sa isipan ang inuming nasa kanyang harapan. Sa kabilang banda, si Roberto ay nakatingin ng diretso sa entablado,
Ngunit ang mabilis na pagtaas-baba ng dibdib nito at ang walang tigil na pagtapik ng mga daliri nito sa hita ay nagkakanulo ng kanyang matinding kaba at pananabik. Ito na ang pagkakataon. Walang ibang oras kundi ngayon. Huminga ng napakalalim si Corazon. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Halos sumabay sa mabilis na ritmo ng musika mula sa palabas. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding agos ng tapang na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa ilalim ng napakadilim na paligid, kung saan tanging ang mga anino lamang ang naglalaro, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kanang kamay mula sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga kilos ay banayad, walang ingay, at kasing bilis ng kidlat. Hinawakan niya ang malamig na katawan ng baso ng katas ng kahel na may lason, at sa parehong pagkakataon ay kinabig niya ang baso ng matapang na inumin ni Estela. Isang paglipat pa kaliwa, isang paglipat pa kanan. Sa loob lamang ng isang kisap mata, nagpalit ng kapalaran ang dalawang inumin. Ang baso na naglalaman ng matapang na alak ay nakatayo na ngayon ng tuwid sa tapat ni Corazon, habang ang inumin na hinaluan ni Roberto ng nakakabaliw na likido ay tahimik na naghihintay sa tapat ni Estela. Dahil unti-unti na ring natutunaw ang mga yelo sa inumin ni Estela, naging halos magkapareho na ang kulay at itsura ng dalawang likido. Walang sinuman ang makakapansin ng pagkakaiba. Binalik ni Corazon ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan at umupo ng tuwid. Walang nagbago sa kanyang anyo, tila isa siyang rebultong bato na walang emosyon. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, tahimik siyang naghihintay na bumagsak ang unang domino. Pagkaraan ng ilang minuto, natapos ang madamdaming palabas. Umalingaw-ngaw ang masigabong palakpakan mula sa daan-daang panauhin na labis na namangha sa kuwento ng tagumpay ni Don Arturo. Unti-unting bumalik ang mga nakasisilaw na ilaw sa buong bulwagan. Nagbabalik sa lahat mula sa dilim patungo sa maliwanag na katotohanan. Kumiling si Estela, nag-inat ng kaunti, at humawak sa kanyang lalamunan. Napansin agad ito ni Corazon. Napakalat ng kinain kong pampagana kanina. Ang tuyo ng lalamunan ko, malambing ngunit naiinis na reklamo ni Estela habang tinitingnan ng paligid. Walang pag-aatubili at walang anumang paghihinala, inabot ng kalihim ang baso sa kanyang harapan. Ang basong orihinal na inilaan ni Roberto para sa kanyang asawa. Pinagmasdan ni Corazon ang bawat galaw ni Estela. Inilapit ng kalihim ang malamig na salamin ng baso sa kanyang nakapulupot at mapulang labi. Lumagok ito ng isang malaking lagok, sinundan pa ng isa, at isa pa. Ang malamig na likidong puno ng lason ay malayang dumaloy pababa sa lalamunan ni Estela. Nang mapansin nito ang kakaibang lasa, isang bahagyang pait at amoy na parang gamot mula sa ospital, kumunot ang noo nito. Ngunit dahil sa labis na uhaw, at sa paniniwalang iyon, ay ang matapang na alak na inihalo sa matamis na prutas, binaliwala nito ang pait. Naubos ni Estela ang halos kalahati ng baso bago ito ibinaba. Kakaiba ang timpla ng tagapaghanda ng inumin ngayon, medyo mapait. Bulong ni Estela sabay punas ng kanyang labi gamit ang isang malinis na tissue. Hindi narinig ni Roberto ang reklamo ni Estela, dahil ang buong atensyon nito ay nakatuon kay Corazon. Nang makita nitong hindi pa rin nababawasan ang inumin sa tapat ng kanyang asawa, bumakas ang matinding pagkadismaya at pagmamadali sa mukha nito. Inilapit ni Roberto ang kanyang mukha sa tainga ni Corazon. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng masamang balak. Bakit hindi mo pa ininuman iyan? Gigil na bulong ni Roberto. Gusto mo ba akong ipahiya? Espesyal na kinuha ko iyan para sa iyo para magkaroon ka ng lakas. Inumin mo na, Corazon. Huwag kang matigas ang ulo. Kung hindi mo iyan iinumin, sisiguraduhin kong hindi ka makakauwi sa ating bahay ngayong gabi. Hinarap ni Corazon ang asawa. Ang kanyang mga mata ay walang anumang bakas ng takot. Isang malamig na paningin na tumagos hanggang sa buto ni Roberto. Sige, kung iyan ang gusto mo, mahal kong asawa, kalmadong sagot niya. Dahan-dahang inangat ni Corazon ang baso ng matapang na alak ni Estela. Dinikit niya ang gilid ng baso sa kanyang mga labi at humigop ng napakakaunti, sapat lamang upang mabasa ang kanyang bibig. Agad na gumuhit ang matapang at nakakapasong lasa ng alkohol sa kanyang dila. Pinigilan niya ang kanyang sarili na umubo. Nilunok niya ang maliit na patak at ibinaba ang baso pabalik sa mesa. Masaya ka na? Tanong ni Corazon. Nakahinga ng maluwag si Roberto. Isang malaking ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakita niyang nabawasan kahit papaano ang likido. Alam niyang napakatapang ng gamot na inihalo niya doon.
Kahit isang maliit na lagok lamang ay sapat na upang tuluyang mawala sa sarili ang kanyang asawa sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Iyan ang tamang pag-uugali. Masunuring asawa. Nakangiting papuri ni Roberto. Tinapik-tapik pa ang likod ng kamay ni Corazon. Isang paghipo na nagbigay ng matinding pandidiri sa buong pagkatao ng ginang. Mamaya ay makakaramdam ka ng kaunting pagkahilo. Ngunit huwag kang mag-alala, epekto lamang iyan ng bitamina na pumapasok sa iyong sistema. Tatandaan ko iyan. Makahulugang sagot ni Corazon. Ibinaling ang paningin sa kabilang panig ng mesa kung saan nakaupo si Estela. Nagsimulang tumakbo ang oras. Sa ilalim ng magagarang palamuti at sa gitna ng mga nag-uusap na mayayaman, isang tahimik ngunit mapaminsalang lason ang nagsimulang kumalat sa mga ugat ni Estela. Ang kemikal ay mabilis na humalo sa kanyang dugo, umaakyat patungo sa kanyang utak, binabali ang bawat pader ng katinuan at pagpipigil sa sarili. Ilang minuto pa ang lumipas. Napahawak si Estela sa kanyang noo, ang kanyang paghinga ay bumilis. Naramdaman niya ang isang biglaang pagtaas ng temperatura sa kanyang buong katawan. Tagaktak ang pawis sa kanyang leeg at likod, isang bagay na hindi dapat mangyari dahil ang buong bulwagan ay napakalamig dahil sa malalaking palamigan ng hangin. Patay ba ang palamigan ng hangin? Bakit napakainit dito? Iritableng tanong ni Estela. Inihahawi ang kanyang buhok at patuloy na nagpapaypay gamit ang kanyang kamay. Tiningnan siya ni Roberto ng may pagtataka. Anong mainit? Napakalamig nga rito. Baka lasing ka na sa ininom mo. Umayos ka, Estela, sasampa pa tayo sa entablado mamaya. Ngunit hindi na nakikinig si Estela. Ang mga mata nito ay nagsimulang lumaki. Ang mga balintataw ay tila lulutang sa sobrang pagluwang. Ang paningin niya ay nagsimulang magbago. Ang mga ilaw sa itaas ay tila nagiging mga umiikot na bituin, at ang mga boses ng mga tao ay tila mga bubuyog na umiingay sa loob ng kanyang bungo. Ang kanyang mga paa sa ilalim ng mesa ay walang tigil sa paggalaw, nanginginig na parang may sariling isip. Ang pinakamalalang epekto ng gamot ay ang pagtanggal nito sa lahat ng pag-aalinlangan at hiya. Sa kabilang banda, nagsisimula ng kabahan si Roberto. Panay ang sulyap niya sa kanyang mamahaling relo at pabalik sa mukha ni Corazon. Lumipas na ang 15 minuto, ngunit ang kanyang asawa ay kalmadong-kalmado. Eleganteng hinihiwa ni Corazon ang karne sa kanyang plato at sumusubo ng may kabihasnan. Walang panginginig, walang pagkahilo, walang anumang palatandaan ng pagkabaliw na hinihintay ni Roberto. Ayos ka lang ba talaga, Corazon? Hindi ka ba nahihilo? Hindi na mapigilang tanong ni Roberto. Ang kanyang boses ay may halong kaba at pagkalito. Tumigil si Corazon sa paghiwa at tinitigan ang asawa. Bakit naman ako mahihilo? Napakasarap ng pagkain at napakaganda ng pagdiriwang. May inaasahan ka bang mangyari sa akin, Roberto? Hindi makasagot si Roberto. Agad itong umiwas ng tingin at kumuha ng baso ng tubig. Nanginginig ang mga kamay habang umiinom. Hindi niya maintindihan. Bakit walang talab ang gamot? Dinaya ba siya ng taong pinagbilihan niya ng lason sa madilim na eskinita ng Maynila? Ang kanyang pag-iisip ay nagambala nang biglang tumawa ng napakalakas si Estela. Isang tawa na nakakabingi at wala sa lugar. Sa kalagitnaan iyon ng seryosong pakikipag-usap ni Don Arturo sa isang matandang mamumuhunan na nagmula pa sa Europa. Napahinto ang dalawang matanda at gulat na napatingin sa kalihim. Estela, anong problema mo? Bakit ka tumatawa ng ganyan? Madiing saway ni Don Arturo, bakas ang labis na pagkahiya sa harap ng kanyang panauhin. Tumawa ulit si Estela. Itinuturo ang mukha ng matandang Don. Nakakatawa ka kasi, Don Arturo. Kapag nagseseryoso ka, nagmumukha kang matandang palaka na lobo ang lalamunan. Ha ha ha. Nanlaki ang mga mata ni Don Arturo. Ang mukha nito ay namula sa matinding galit at kahihiyan. Ang dayuhang mamumuhunan ay nakaramdam ng pagkaasiwa at pasimpleng lumayo ng kaunti. Nataranta si Roberto. Mabilis nitong hinawakan ang braso ni Estela upang patigilin ito. Tumahimik ka nga, Estela. Ano bang pinagsasasabi mo? Lasing ka na yata. Uminom ka nga ng tubig at baka palayasin ka ni Papa rito. Ngunit dahil sa lakas na dulot ng kemikal sa kanyang katawan, malakas na itinabig ni Estela ang kamay ni Roberto. Ang pagtabig ay napakalakas na muntik nang mapatumba ang lalaki sa kanyang inuupuan. Huwag mo nga akong hawakan! Sigaw ni Estela. Sapat ang lakas upang marinig ng mga nasa kabilang mesa. Huwag kang magkunwaring nag-aalala sa akin. Baka magselos pa iyang asawa mong nagmamalinis dyan sa tabi mo.
Ang mga panauhin sa paligid ay nagsimula ng lumingon at magbulungan. Naging sentro ng atensyon ang kanilang hapag. Pinagmasdan lamang ni Corazon ang nagaganap, tahimik na sumisimsim sa kanyang baso ng tubig upang hugasan ang lasa ng alak sa kanyang bibig. Ang gamot na binili ng kanyang asawa ay tunay na epektibo. Napakabilis ng epekto nito at lubusang winawasak ang pagkatao ng sinumang makainom. Estela, umalis ka na muna rito. Umuwi ka na kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo. Nagtitimping utos ni Don Arturo. Bakit mo ako pinauuwi? Akala ko ba ako ang pinakamahalagang yaman mo? Akala ko ba paborito mo ako? Nagmamaktol na sagot ni Estela. Parang isang bata na inagawan ng laruan, sabay dampot sa baso ng tubig ni Corazon at nilagok ito ng walang paalam dahil sa tindi ng pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Napakainit dito, parang nasa impyerno. Bago pa man makagawa ng panibagong hakbang sina Roberto at Don Arturo upang awatin ang nagwawalang kalihim, umalingaw-ngaw ang boses ng tagapagdaloy ng palatuntunan mula sa malalaking tagapagsalita. Mga kagalang-galang na panauhin. Dumating na tayo sa pinakatampok na bahagi ng ating gabi. Oras na upang kilalanin ang taong nagbigay ng kanyang walang sawang dedikasyon, talino, at galing para sa paglago ng kumpanyang ito. Ang ating natatanging empleyado ng taon. Nagsimulang sumayaw ang mga maliwanag na ilaw mula sa kisame. Paikot-ikot sa buong bulwagan hanggang sa tuluyang tumutok ito sa iisang lugar. Tumapat ang matinding liwanag sa hapag ni Corazon, direkta sa mukha ng babaeng nakapula. Walang iba kundi ang ating masipag na kalihim, binibining Estela Anastasia. Kasabay ng masigabong palakpakan at masayang musika, lumabas sa malaking tabing ang magandang larawan ni Estela. Nakahinga ng maluwag si Roberto. Inisip niyang marahil ay mapapakalma ng parangal na ito ang babae. Tinapik niya ang balikat nito. O sige na, ikaw na iyan. Umakyat ka na roon sa entablado at tanggapin mo ang parangal. Umayos ka, ngumiti ka lang at magpasalamat. Ngunit sa isipan ni Estela, ang tawag na iyon ay hindi lamang isang parangal. Para sa kanya, sa ilalim ng epekto ng lason na sumisira sa kanyang utak, ito ay ang kanyang pagkakoronahan. Siya ang reyna ng buong mundo. Ang matinding tiwala sa sarili na dulot ng kemikal ay umabot sa sukdulan. Tumayo si Estela ng napakabilis. Sa sobrang lakas ng kanyang pagtayo, tumilapon patalikod ang kanyang mabigat na sadyang upuan at bumagsak sa sahig na lumikha ng malakas na kalabog. Tumabi kayong lahat! Ako na ito! Malakas at mayabang na tili ni Estela, itinataas ang dalawang kamay na parang isang kampiyon sa paligsahan. Pinigil ni Corazon ang kanyang paghinga habang pinapanood ang babaeng naglalakad palayo sa kanilang mesa. Ang paglalakad ni Estela ay hindi elegante at pino. Ang kanyang mga hakbang ay malalaki, paika-ika, at mapusok, tila hindi nito makontrol ang sariling mga binti. Sa kanyang pagmamadali, nasabing nito ang balikat ng isang serbidor na may dalang mga basong kristal. Bumagsak ang bandehado at nagkabasag-basag ang mga babasagin sa sahig na lumikha ng matalim at nakakabinging ingay. Natigil ang musika saglit. Lahat ng tao ay napasinghap. Ngunit sa halip na humingi ng paumanhin, tumawa pa ng malakas si Estela habang tinitingnan ang mga bubog. Ang nakabasag ang siyang magbabayad. Sigaw nito ng walang katuturan bago nagpatuloy sa paglalakad papunta sa hagdan ng entablado. Napahawak si Roberto sa kanyang ulo. Halos mapunit ang kanyang buhok sa labis na pagkabalisa. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Si Don Arturo naman ay mahigpit na nakakuyom ang mga palad, nanggigil na nakatingin sa kalihim. Ano bang nangyayari sa babaeng iyan? Pabulong na bulyaw ng matanda. Sa kabilang banda, nakatingin lamang si Corazon sa likod ni Estela, na ngayon ay hirap na hirap umakyat sa hagdan dahil sa matataas nitong sapatos. Alam ni Corazon na sa sandaling mahawakan ng babaeng iyon ang mikropono sa gitna ng entablado, walang anumang puwersa sa ibabaw ng lupa ang makakapigil sa katotohanan na lalabas mula sa bibig nito. Nakarating si Estela sa gitna. Agad nitong inagaw ng marahas ang mikropono mula sa kamay ng gulat na tagapagdaloy. Pilit itong pinigilan ng lalaki, ngunit buong lakas na itinulak ito ni Estela. Umalis ka nga sa harap ko! Ako ang magsasalita rito! Bulyaw ni Estela sa mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, basag, matinis, at puno ng kabaliwan. Nakatayo si Estela sa ilalim ng pinakamaliwanag na ilaw. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo na, at ang kanyang ngiti ay hindi na isang ngiti ng tagumpay,
kundi isang ngiti ng isang taong tuluyan nang nawala sa katinuan. Tiningnan niya ang daan-daang taong nakatingala sa kanya. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang matalim na paningin diretso sa unahang hapag. Tinitigan niya si Don Arturo, si Roberto, at panghuli, si Corazon. Handa na ba kayong makinig sa pinakamalaking lihim ng pamilyang ito? Bumagsak ang isang nakakabinging katahimikan sa loob ng malawak at marangyang bulwagan. Ang daan-daang panauhin na kanina lamang ay masayang nagtatawanan, nag-uusap tungkol sa negosyo, at nagdiriwang sa ilalim ng mga kumikinang na ilaw. Ngayon ay tila mga estatwang bato na hindi makahinga. Ang lahat ng mga mata ay nakatitig sa babaeng nakapula na nakatayo sa gitna ng entablado. Ang masiglang musika mula sa mga tagapagsalita ay tuluyan ng pinatay ng mga naguguluhang tauhan, iniiwan ng isang nakakakilabot at matinis na ugong mula sa mikropono na masakit sa tainga. Sa unahang hapag, pakiramdam ni Roberto ay gumuho ang makinis na sahig na kanyang kinatatayuan at unti-unti siyang nilalamon ng lupa. Namumutla ang kanyang mukha, halos kasing puti ng malinis na mantel sa kanilang mesa, at ang malamig na pawis ay mabilis na tumulo mula sa kanyang noo pababa sa kanyang leeg. Binabasa ang kwelyo ng kanyang mamahaling damit. Nilingon niya ang kanyang asawang si Corazon nang may matinding takot at pangamba, umaasang makakita ng suporta o kahit anong tulong. Ngunit nakita lamang niya ang isang babaeng kalmadong nakaupo. Ang likod ay tuwid na tila nanonood lamang ng isang nakakabagot na dula sa isang lumang teatro. Walang bakas ng gulat, takot o pag-aalala sa mukha ni Corazon. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at walang emosyon. Sa itaas ng entablado, pakiramdam ni Estela ay lumulutang siya sa himpapawid, mas mataas sa lahat ng taong naroroon. Ang nakakalason na kemikal na inihalo ni Roberto ay tuluyan ng sumira sa lahat ng matitibay na pader ng hiya at lohika sa kanyang isipan, at sa halip ay nagbomba ng isang nakakabaliw at matinding lakas ng loob sa bawat ugat ng kanyang katawan. Sa kanyang malabong paningin, ang mga gulat, takot, at nandidiring mukha ng mga panauhin ay tila mga tagahanga na sumasamba sa kanyang kagandahan at kapangyarihan. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamahalagang nilalang sa buong mundo, isang reyna na nararapat luhaan ng lahat. Bakit kayo tahimik? Matinis na sigaw ni Estela sa mikropono. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng malaking silid. Naglakad siya ng paika-ika palapit sa dulo ng entablado. Ang kanyang mga paa ay tila walang buto. Muntik na siyang mahulog patungo sa mga manonood kung hindi lamang siya nakahawak sa isang matibay na bakal na poste sa kanyang tabi. Palakpakan ninyo ako! Ako si Estela Anastasia, ang pinakamahal, pinakamaganda, at pinakamagaling na kalihim sa lahat ng kalihim sa buong bansa. Tumawa siya ng napakalakas, isang tawa na nakakapangilabot, sintunado, at walang dalang saya kundi purong kabaliwan. Itinaas niya ang mabigat at gintong parangal na kristal na kaniyang natanggap kanina lamang. Pinagmasdan ito ng ilang segundo sa ilalim ng liwanag, at pagkatapos ay walang awang inihagis ito ng buong lakas sa matigas na sahig ng entablado. Basag ang kristal. Nagkalat ang mga maliliit na piraso nito na kumislap sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Ang tunog ng pagkabasag ay nagdulot ng pagkagulat sa maraming tao sa unahan. Basura! Pangungutya ni Estela habang nakaturo sa mga basag na piraso ng kristal. Hindi ko kailangan ng mumurahin at walang kwentang parangal na ito. Ang kailangan ko ay pera, at tunay na kapangyarihan. Hindi ba, mahal kong mga amo? Itinuro niya ang unahang hapag, gamit ang kanyang nanginginig at nakapulang kuko na daliri, direkta sa kinaroroonan ng pamilya ng kanyang pinaglilingkuran. Nanigas sa kanyang upuan si Don Arturo. Namula ang buong mukha at leeg ng matanda sa pinaghalong matinding galit, pagkagulat at pagkapahiya na tila sasabog na ang mga ugat sa kanyang ulo anumang oras. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ang isang taong nagtayo ng isang napakalaking negosyo sa pamamagitan ng pag-iingat sa kanyang pangalan at dangal ay ngayon nakikitang sinisira ang lahat ng kanyang pinaghirapan ng isang babaeng nawawala sa sarili. Mabilis siyang lumingon kay Roberto. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot. Roberto, patahimikin mo ang babaeng iyan ngayon din. O tatawag ako ng mga bantay para kalad ka rin siya palabas na parang isang maruming aso sa harap ng lahat ng bisita natin. Gigil at pabulong na utos ni Don Arturo. Ang boses ay nanginginig sa sobrang galit na hindi na niya mapigilan. Natauhan si Roberto mula sa kanyang pagkatulala. Alam niyang kailangan niyang kumilos,
nang napakabilis bago pa may masabi ang babaeng ito na tuluyang sisira hindi lamang sa kanilang negosyo, kundi sa buong kinabukasan ng kanilang angkan. Nanginginig ang mga binti. Tumakbo siya paakyat sa hagdan ng entablado. Ang kanyang puso ay parang isang kabayong ligaw na mabilis na tumatakbo sa loob ng kanyang dibdib, at ang kanyang likod ay basang-basa na ng malamig na pawis. Sa loob-loob niya, walang katapusan niyang isinusumpa ang kanyang sarili at ang lason na binili niya mula sa hindi kilalang tao. Bakit ganito ang naging epekto nito? Bakit si Estela ang nabaliw at hindi si Corazon? Paano nagpalit ang kanilang mga inumin nang hindi niya namamalayan? Pag-akyat niya sa entablado, sinubukan niyang abutin ang braso ni Estela upang hilahin ito palayo sa mga tao. Estela, tama na iyan. Bumaba na tayo. Masama ang pakiramdam mo. Mariing bulong ni Roberto. Pilit na inaagaw ang mikropono mula sa mahigpit na pagkakahawak ng babae. Ngunit hindi inaasahan ni Roberto ang matinding lakas ng kalihim. Dahil sa masamang epekto ng kemikal sa kanyang katawan, tumigas ang mga kalamnan ni Estela at nagkaroon ito ng pisikal na lakas na higit sa kanyang ordinaryong kakayahan. Marahas nitong iwinaksi ang kamay ni Roberto ng buong puwersa na naging dahilan upang mapaatras ang lalaki at muntik nang mawalan ng balanse. "Huwag mo akong hawakan!" Bulyaw ni Estela sa mikropono na lalong nagpaalingaw-ngaw sa kanyang galit. "Sino ka ba para utusan at hawakan ako ng ganyan?" "Ah, oo, kilala kita. Ikaw si Roberto." Ang asawang takot sa kanyang asawa na puro kasinungalingan at pagbabalat kayo lamang ang alam gawin sa buhay. Isang malakas at sabay-sabay na singhap ang narinig mula sa mga mayayamang panauhin. Ang mga kilalang tao sa lipunan ay hindi makapaniwala sa kanilang mga naririnig. Nagsimulang maglabasan ang mga telepono mula sa mga bulsa at bag. Kinukuhanan ng pideo at larawan ang kahiyahiyang eksena ng isang tanyag at tinitingalang pamilya. Kislap ng kamera dito, kislap doon. Tila mga alitaptap na handang ilathala at ikalat sa buong mundo ang pagkasira ng imperyo ng mga Arturo. Labis na nataranta si Roberto nang makita ang mga kumikinang na kamera na nakatutok sa kanila. Ang kanyang reputasyon ay unti-unting dinudurog sa harap ng mismong mga taong kailangan niya sa negosyo. Muli siyang sumugod. Pilit na tinatakpan ng bibig ni Estela gamit ang kanyang malaking palad. "Estela, manahimik ka na. Parang awa mo na. Pag-usapan natin ito ng sarilinan sa likod. Bumaba ka na ngayon din bago ko pa makalimutan na babae ka." Nagpumiglas si Estela na parang isang mabangis at nasugatang hayop. Itinulak niya ang dibdib ni Roberto ng buong lakas at pagkatapos, nang walang anumang pag-aatubili, malakas na sinipa ang binti ng lalaki gamit ang patulis at matigas na dulo ng kanyang sapatos. Napasigaw ng malakas sa matinding sakit si Roberto. Napahawak siya sa kanyang binti at napatalon-talon sa ibabaw ng entablado habang namimilipit. Ang kanyang dangal bilang isang magilas at tinitingalang batang pinuno ng kumpanya ay tuluyang nadurog sa isang iglap. Wala nang natira sa kanyang pagiging matikas. Siya ngayon ay isang lalaking nagmumukhang kaawa-awa na sinasaktan ng kanyang sariling kalaguyo sa harap ng maraming tao. Nang makitang nasasaktan at namimilipit si Roberto, tumawa pa ng malakas si Estela. Pakiramdam niya ay siya ang diyosa na kumokontrol sa lahat ng bagay sa paligid niya, na walang sino man ang maaaring manakit o mag-utos sa kanya. "Ayan, buti nga sa iyo. Kaya wag na wag kang mag-astang hari sa akin. Akala mo ba takot ako sa iyo dahil anak ka ng may-ari? Alam ko ang lahat ng baho at sikreto mo, Roberto. Alam ko ang laman ng iyong taguan ng pera sa opisina. Alam ko ang mga lihim mong mensahe. Alam ko kung gaano ka kawalang kwenta." Ang mga asawa ng mga negosyante at mga sikat na personalidad sa lipunan ay napabuntong hininga at napahawak sa kanilang mga dibdib at bibig sa labis na pagkagulat at pandidiri. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat at naging isang malakas na ingay ng pangungutya. Ang mga dayuhang mamumuhunan ay nagsimulang mag-usap-usap. Malamang ay pinag-iisipan na kung paano bawiin ang kanilang mga ipinuhunan sa kumpanya sa lalong madaling panahon. Sa gitna ng nakakabaliw na kaguluhang ito, nanatiling kalmado at nakaupo si Corazon. Tahimik at dahan-dahan siyang humigop ng kanyang mainit na tsaa. Nilalasap ang bawat patak nito na tila isang napakasarap na tagumpay. Sa likod ng puting tasa, isang napakanipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting halos hindi makita ng sinuman. Ang paninikip ng kanyang dibdib na naranasan niya noong mga nakaraang buwan dahil sa pagtataksil ng asawa ay unti-unting naglalaho. Tumingin siya sa kabilang banda ng bulwagan at nakita niya si Raka.
Ang kaibigan niyang abogado ay nakatayo na, handa ang tindig, at nagbigay ng isang maliit na pagtango sa kanya, isang malinaw na senyales na nakahanda itong protektahan siya mula sa anumang gulo kung kinakailangan. Ang gabing ito ay nagiging perpekto, higit pa sa inaasahan niya. Si Roberto, na hindi na makatiis sa pamamanhid at sakit ng binti at sa matinding kahihiyan na pumapatay sa kanyang kaluluwa, ay pilit na tumayo ng tuwid. Kinawayan niya ang mga gwardiya na nakatayo malapit sa pintuan ng bulwagan. "Kunin ninyo siya! Ilabas ninyo ang babaeng iyan." Nalason siya sa kinain niya kaya siya nagkakaganyan. "Bilis, ilabas ninyo siya rito." Desperadong sigaw ni Roberto, pilit na gumagawa ng kasinungalingan upang iligtas ang natitirang piraso ng sitwasyon. Dalawang malalaking gwardya na nakasuot ng itim na formal na kasuotan ang mabilis na tumakbo paakyat ng entablado upang sundin ang utos ng nakababatang amo. Nang makita ni Estela ang dalawang malalaking lalaki na papalapit sa kanya, ang kanyang sobrang pag-asa at tiwala sa sarili ay biglang napalitan ng isang matindi at hindi maipaliwanag na takot, isang palatandaan ng masamang epekto ng gamot sa kanyang utak. Sa kanyang malabong isipan, ang dalawang gwardiya ay hindi mga tao kundi mga anino at halimaw na sasakit at papatay sa kanya. "Wag! Wag kayong lalapit sa akin!" Histerikal na tili ni Estela. Paatras na naglakad ng mabilis hanggang sa bumangga ang kanyang likod sa malaking tabing sa likuran ng entablado. Lumingalinga siya. Ang mga mata ay nanlilisik sa takot, naghahanap ng kakampi o matatakbuhan. At doon, dumapo ang kanyang matalim na paningin kay Corazon, na tahimik na nakaupo sa ibaba, umiinom ng tsaa na parang walang pakialam sa mundo. Bumaba si Estela mula sa entablado ng nagmamadali at walang ingat. Madalas siyang madapa sa mga hagdan dahil sa kanyang sapatos ngunit pilit siyang bumabangon. Hindi iniinda ang gasgas sa tuhod, patakbong lumapit sa unahang hapag. Hinarap niya si Corazon. Ang kanyang mukha na dati ay napakakinis at puno ng pampaganda ngayon ay basang-basa ng luha at pawis, at ang kanyang buhok ay gulong-gulo na parang isang pugad ng ibon. Ibinagsak niya ang kanyang dalawang kamay sa ibabaw ng mesa na naglikha ng malakas na tunog. "At ikaw, Corazon!" Bulong na bulyaw ni Estela. Ang kanyang hininga na amoy matapang na alak at kakaibang gamot ay tumama mismo sa mukha ng ginang. "Ikaw ang pinakatangang babae sa buong mundo." Tinitigan ni Corazon ang mga mata ni Estela nang walang anumang takot o pagkagulat. Tila isang nakaupong reyna na nakatingin sa isang baliw na alipin na nagwawala sa kanyang harapan. "Ganoon ba? At bakit mo naman nasabi iyan?" Kalmadong tanong ni Corazon. Ang kanyang boses ay pantay, walang panginginig, ngunit may nakatagong talim na handang sumugat. "Dahil nananatili ka pa rin at nagpapakatanga sa basurang lalaking ito." Itinuro ni Estela si Roberto, na ngayon ay bumababa na ng entablado, pilay, pagod na pagod, at puno ng takot. "Alam mo ba kung anong ginawa niya? Kanina, nilagyan ng mahal mong asawa ng lason ang inumin mo, hindi lang para saktan ang tiyan mo. Gusto niyang magmukha kang baliw, na nagwawala ngayong gabi, sa harap ng lahat ng tao para may matibay siyang dahilan, para hiwalayan ka, at angkinin ang lahat ng yaman na pag-aari ninyong mag-asawa." Isang malakas at mahabang ugong ng pagkagulat ang sumabog sa buong bulwagan. Ang pagbubunyag tungkol sa intensyong paglalason ng sariling asawa at ang malupit na planong hiwalayan dahil lamang sa pera ay isang napakalaking eskandalo na hindi malilimutan ng sinuman sa lipunang iyon. Ang mga dayuhang mamumuhunan ay nagkatinginan, bakas ang matinding pangamba at pagdududa sa kumpanyang pinagkatiwalaan nila. Ang halaga ng shares ng negosyo ng mga Arturo ay siguradong babagsak at magiging alikabok kinabukasan dahil sa balitang ito. "Wala siyang pera!" Patuloy na sigaw ni Estela, humahagulgol na umiiyak ngunit tumatawa ng sabay, isang malinaw na senyales ng pagkabaliw. "Ang asawa mong iyan, na tinitingala ng lahat, baon sa bilyon-bilyong utang sa mga malalaking sugalan sa labas ng bansa. Kailangan niya ng pera at mana mo para bayaran ang mga taong nagbabanta sa buhay niya." Tuluyang namutla si Roberto. Pakiramdam niya ay inalisan siya ng dugo sa katawan. Ang mga salitang isinigaw ni Estela ay parang mga balang tumagos at sumira sa kanyang puso at pagkatao. Ang kanyang pinakatatagong sikreto, ang kanyang malaking pagkabaon sa utang na matagal na niyang pinagtatakpan gamit ang pera ng kumpanya, ay ibinunyag ng mismong babaeng itinuring niyang kakampi at pinaglaanan niya ng mamahaling mga regalo. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Hindi niya akalain na alam ni Estela ang lahat ng tungkol doon.
Kasinungalingan iyan. Sinasiraan niya lamang ako. Lasing na siya at hindi na niya alam ang sinasabi niya. Sigaw ni Roberto sa mga tao. Ang kanyang boses ay basag na dahil sa matinding desperasyon na iligtas ang sarili. Tumawa ng matinis si Estela na parang isang bruha. Kumuha siya ng isang maliit at manipis na telepono mula sa kanyang dibdib na kanina pa nakatago sa loob ng kanyang masikip at mapulang damit. Nanginginig ang kanyang mga daliri na pinindot ang harap ng telepono. May matibay akong ebidensya. May tawag ako na nai-record ko kung saan nagmamakaawa siyang tulungan ko siyang magtago sa mga inutangan niya dahil papatayin daw siya. Gusto ninyong iparinig ko sa inyong lahat ngayon din? Akmang aagawin ni Roberto ang telepono nang mabilis na umiwas si Estela. Puno ng bigla ang takot na baka saktan siya nito. Lumingon ang kalihim at hinanap ang kaisa-isang taong alam niyang makakapagligtas sa kanya at may pinakamataas na kapangyarihan sa silid na iyon. Tiningnan niya si Don Arturo na nakatayo malapit sa kabilang dulo ng mesa. Ang mukha ay hindi maipinta sa sobrang galit. Tumakbo si Estela patungo sa matandang haligi ng tahanan. Lumuhod siya sa malamig na sahig nang walang pakialam sa dumi. Niyakap ng mahigpit ang mga binti ni Don Arturo habang umiiyak ng napakalakas at humihikbi. Ang kanyang pulang damit ay napaangat at nagusot. Tuluyang nawala ang lahat ng kanyang pagkaelegante at ganda na ipinagmalaki niya kanina. Tulungan mo ako. Iligtas mo ako sa anak mo. Parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Estela, nakatingala sa matanda. Ang kanyang boses ay biglang nag-iba. Nawala ang galit at naging napakalambing. Naging masyadong mapangahas at malapit na hindi nararapat para sa isang simpleng empleyado. Iligtas mo ang buhay natin, mahal ko. Natigilan ang lahat ng tao sa paghinga. Ang hangin sa loob ng bulwagan ay tila nahigop papalabas. Ano ang ibig sabihin ng babaeng ito? Paano niya tinawag ang matandang pinuno ng kumpanya na biyenan ni Corazon? Ano pa bang mas madilim at mas nakakadiring sikreto ang itinatago ng pamilyang ito sa likod ng kanilang kayamanan? Bumaha ng matinding pagkabigla sa buong bulwagan. Ang hangin ay tila naging yelo, bumalot sa bawat panauhin na nakasaksi sa karumal-dumal na eksenang nagaganap sa harapan ng pangunahing hapag. Isang nakababatang kalihim, nakaluhod at nakayakap sa mga binti ng pinakamakapangyarihang lalaki sa silid. Tinatawag itong mahal at nagmamakaawa. Ang mga matataas na tao sa lipunan ay nagkatinginan, hindi makapaniwala sa lalim ng putik na kinasasadlakan ng tanyag na pamilyang ito. Namula ng husto ang mukha ni Don Arturo, mula sa kanyang leeg hanggang sa kanyang nakakalbong ulo. Ang paggalang na iningatan niya ng ilang dekada ay unti-unting dinudurog ng babaeng nakakapit sa kanya. Pilit niyang iwinaksi ang mga kamay ni Estela. Sinisipa ng bahagya ang babae upang makawala, parang isang taong nandidiri sa isang nakakalasong ahas. Bitiwan mo ako! Nababaliw ka na ba? Sumigaw ang matanda, ang kanyang boses ay pumiyok sa sobrang pagkatuliro at galit. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Roberto, kunin mo ang babaeng ito. Lasing siya at wala sa sarili, ngunit hindi natinag si Estela. Ang kemikal sa kanyang utak ay nagtulak sa kanya na kumapit pa ng mas mahigpit. Umaasang ang matanda ang kanyang huling kaligtasan laban sa galit ni Roberto. Ang mga luha ay sumira sa kanyang pampaganda, nag-amoy alak at pawis ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang bibig ay patuloy sa pagbubunyag ng mga madidilim na katotohanan. Bakit mo ako itinatanggi, Arturo? Humahagulgol na tanong ni Estela. Iniaangat ang kanyang mukha upang salubungin ang galit ng mga mata ng matanda. Nangako ka sa akin, hindi ba? Noong nagpunta tayo sa malaking bahay bakasyonan mo sa Tagaytay noong isang buwan. Sabi mo iiwan mo na ang matanda mong asawa dahil wala na siyang silbi sa iyo. Sabi mo, ako ang magbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan. Isang malakas na kalabog ang narinig malapit sa pintuan ng bulwagan. Ang asawa ni Don Arturo, ang biyenan ni Corazon na kararating lamang mula sa palikuran, ay nahimatay at bumagsak sa sahig matapos marinig ang buong pag-amin ng kalihim. Mabilis na nagkagulo ang mga tauhan upang saklolohan ng matandang babae, ngunit ang atensyon ng karamihan ay nanatiling nakadikit sa iskandalo sa unahan. Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Roberto. Ang matinding sakit sa kanyang binti ay biglang nawala, napalitan ng isang nakakapasong pagkawasak ng kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang kanyang ama, ang lalaking tinitingala niya at pinagsisilbihan ng buong buhay niya, at tiningnan niya ang babaeng inalayan niya ng kanyang mga lihim at nakaunayaman. Pinagsaluhan ng kanyang sariling ama at ng kanyang kalaguyo ang iisang kama. Pinagkanulo siya ng dalawang taong pinagkatiwalaan niya. Ikaw,
At ang aking ama? Pabulong na tanong ni Roberto. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi makahinga. Niloloko ninyo ako? Tumawa si Estela, isang tawang puno ng pait at kahibangan. Hinarap niya si Roberto habang nakayakap pa rin sa binti ng Don. Oo Roberto, dahil walang kwenta kang lalaki. Mahina ka, ang tatay mo ang nagbigay sa akin ng tunay na yaman. At mayroon pa akong isang patunay na hinding-hindi ninyo matatakasan. Dahan-dahang hinaplos ni Estela ang kanyang sapin sa tiyan. Isang ngiting tagumpay ang gumuhit sa kanyang labi sa kabila ng kanyang magulong anyo. Nagdadalang tao ako Arturo, isang batang lalaki, ang tagapagmana na hinihiling mo dahil palpak ang anak mong si Roberto. Ang anunsyong ito ay tila isang malakas na bomba na sumabog at bumasag sa huling hibla ng katinuan ni Roberto. Ang pag-asa na magkakaroon siya ng dahilan upang hiwalayan si Corazon at pakasalan ang kalihim ay tuluyang naging abo. Ang batang nasa sinapupunan ng kanyang kalaguyo ay hindi kanya, kundi isang kapatid sa labas na aagaw sa lahat ng kanyang mana. Isang nakakabinging atungal na parang isang nasugatang hayop ang pinakawalan ni Roberto. Nawala ang lahat ng kanyang pagtitimpi. Nawala ang kanyang pagiging isang profesional na negosyante. Sumugod siya ng walang pag-aatubili, hindi kay Estela, kundi sa mismong ama niya. Hayop ka! Sigaw ni Roberto habang inihahampas ang kanyang mabigat na kamao sa mukha ni Don Arturo. Bumagsak ang matanda sa ibabaw ng hapagkainan. Nabasag ang mga plato at nagkalat ang mga pagkain at inumin sa kanyang mamahaling damit. Nagkagulo ang buong silid. Nagsigawan ang mga kababaihan. Nagtakbuhan ang mga bisita patungo sa mga labasan. At ang mga mamamahayag ay nag-agawan upang makakuha ng pinakamagandang kuha ng pag-aaway ng mag-ama. Pilit na inaawat ng mga bantay si Roberto. Ngunit ang lakas na dala ng matinding puot ay naging dahilan upang makapanakit pa ito ng ibang tao. Habang nagaganap ang madugong paglalaban na iyon, at habang si Estela ay patuloy sa pagtawa at pag-iyak sa gitna ng mga nabasag na baso sa sahig, tumayo si Corazon ng buong hinahon. Pinunasan niya ang kanyang mga labi gamit ang malinis na pamunas, inayos ang tupi ng kanyang asul na damit, at kinuha ang kanyang maliit na bag. Wala ni isang hibla ng kanyang buhok ang nagulo. Lumapit sa kanya si Raka. Ang mga mata nito ay puno ng paghanga sa katatagan ng kanyang kaibigan. Tapos na ang palabas, Corazon. Halika na. Naghihintay na ang sasakyan sa labas, mahinang wika ng abogado. Tumango si Corazon. Ngunit bago siya tuluyang tumalikod, naglakad siya ng tahimik papalapit sa nagwawalang si Roberto, na ngayon ay nakaposas na at hawak ng 3 malalaking bantay. Tiningnan siya ng kanyang asawa. Ang mukha nito ay puno ng dugo, luha at matinding pagsisisi. Corazon, tulungan mo ako. At pagmamakaawa ni Roberto. Ang kanyang paningin ay puno ng desperasyon. Tiningnan lamang siya ni Corazon ng malamig. Dahan-dahan niyang hinubad ang gintong singsing sa kanyang daliri, ang huling simbolo ng kanyang pagkaalipin sa pamilyang ito. Itinaas niya ang kanyang kamay at binitawan ang singsing. Hinayaan itong tumunog at gumulong sa malamig na sahig. Ngunit saan kaya lulugar ang kinabukasan ng 3 makasalanan matapos ang gabing ito na sumira sa lahat ng kanilang pinaghirapan? Sinalubong ng malamig at sariwang hangin ng gabi ang mukha ni Corazon, paglabas niya mula sa naglalakihang pinto ang salamin ng marangyang bulwagan. Ang simoy ng hangin sa labas ay tila isang nakapapawing pagod na yakap, isang napakalaking kaibahan sa nakakasakal at nakakalasong kapaligiran na kanyang iniwan sa loob. Sa kalayuan, unti-unting lumalakas ang matinis na tunog ng mga paparating na sasakyan ng pulisya at mga ambulansya. Ang mga tunog na ito ay tila mga huling nota sa isang malagim na awitin na tinapos niya ng may buong husay at talino. Binuksan ni Raka ang pinto ng isang itim at makintab na sasakyan para sa kanya. Pumasok si Corazon at sumandal sa malambot na upuan. Tuluyang pinakawala ng isang malalim na buntong hininga na tila ba inipon niya sa loob ng napakaraming taon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang umaandar ang sasakyan papalayo sa lugar ng kaguluhan. Ang pagod sa kanyang katawan ay matindi, ngunit sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, naroon ang isang umaapaw na pakiramdam ng kalayaan. Wala na ang mabigat na kadena ng pagiging isang sunod-sunuran at palamuting asawa. Ang mga taon ng pagtitimpi, ang mga gabi ng pag-iyak ng tahimik sa madilim na silid, at ang pagyurak sa kanyang pagkatao ay tuluyan ng nagwakas. Kinaumagahan, sumikat ang araw na tila ba nakikisaya sa kanyang bagong simula.
Nakaupo si Corazon sa malambot na sopa sa loob ng isang ligtas at malihim na tahanan na ipinagkaloob ng kanyang kaibigang abogado. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Nilalanghap ang tapang at pait nito habang nakatitig sa malaking telebisyon. Hindi na kailangan pang maghanap ng balita dahil ang lahat ng mga himpilan ay iisa lamang ang pinag-uusapan. Ang eskandalo sa pagdiriwang ng pamilya Arturo ay ang pinakamalaking usap-usapan sa buong bansa. Ipinakita sa balita ang mga malabong kuha mula sa mga telepono ng mga panauhin. Makikita ang pagwawala ng babaeng nakapula, ang pagbubunyag ng mga kasuklam-suklam na lihim ng pamilya, at ang madugong paglalaban ng mag-ama. Ayon sa tagapagbalita, ang matandang Arturo ay isinugod sa pagamutan matapos makaranas ng isang matinding atake sa utak dahil sa labis na galit at kahihiyan. Siya ngayon ay nakaratay sa isang makina, hindi na makapagsalita, at tuluyan nang naparalisa ang kalahating bahagi ng kanyang katawan. Ang haligi ng tanyag na negosyo ay isa na lamang lantang gulay na naghihintay ng kanyang katapusan. Sa kabilang banda, ipinakita rin ang larawan ni Roberto. Wala na ang kanyang makinis na mukha at mayabang na tindig. Ang kanyang mga mata ay nangingitim, may mga sugat sa labi, at suot ang kulay kahel na damit ng mga bilanggo. Nahaharap siya sa patong-patong na kaso ng matinding pananakit sa kanyang sariling ama, at ang pag-iingat ng mapanganib at ipinagbabawal na kemikal na natagpuan sa kanyang bulsa nang kapkapan siya ng mga alagad ng batas. Ang kanyang mga tagong utang sa mga malalaking sugalan ay mabilis na lumutang at tuluyang umubos sa natitirang yaman ng kumpanya dahil sa sunod-sunod na pag-atras ng mga nagtiwalang mamumuhunan. At si Estela, ang babaeng umangkin sa kanyang asawa at nangarap na maging reyna ng buong angkan. Iniulat na dinala ang kalihim sa isang mahigpit na pagamutan para sa mga may malalang sakit sa pag-iisip. Ang lason na inihanda ni Roberto para kay Corazon ay nagdulot ng matinding pinsala sa mga ugat sa utak ng kalihim na naging sanhi ng walang tigil nitong pagkausap sa sarili at labis na takot sa mga taong nakapaligid sa kanya. Higit pa rito, ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay nasa malaking panganib dahil sa epekto ng kemikal na kanyang nainom. Ang lahat ng kanilang kasakiman ay bumalik sa kanila ng 100 beses na mas malala. Lumipas ang 3 buwan. Ang alikabok mula sa pagguho ng imperyo ng mga Arturo ay unti-unti nang nahupa. Sa isang tahimik at kaaya-ayang kapehan na pinalamutian ng mga sinaunang kahoy at sariwang bulaklak, magkaharap na nakaupo sina Corazon at Raka. Ang mukha ni Corazon ay maaliwalas. Ang kanyang buhok ay malayang nililipad ng hangin, at ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng tunay na kapayapaan. Wala na ang mga pampaganda na nagkukubli ng kalungkutan. Tanging ang likas na ganda lamang ng isang malayang babae ang makikita. Inilapag ni Raka ang isang makapal na polder sa ibabaw ng mesa. Ang huling desisyon ng hukuman, wika ng abogado, may halong pagmamalaki sa kanyang boses. Iginawad na ang inyong formal na paghihiwalay. At tulad ng ating inaasahan, nakuha mo ang mahigit sa kalahati ng lahat ng naiwang ari-arian na naipundar ninyo noong kayo ay magkasama. Ang natitira sa kanila ay ipinambayad sa mga naghahabol na nagpautang kay Roberto at sa napakalaking gastusin ni Don Arturo sa pagamutan. Naiwan si Roberto na walang kahit anong kusing habang binubuno ang mahabang taon sa loob ng malamig na selda. Napatunayan din sa pamamagitan ng pagsusuri ng dugo na ang batang dinadala ng babaeng iyon ay tunay na anak ng matandang Arturo, dagdag pa ni Raka. Kinagat ni Roberto ang sarili niyang dila. Isinakripisyo niya ang kanyang kalayaan para sa isang sanggol na aagaw sana sa kanyang pwesto, isang napakagandang biro ng tadhana. Humigop si Corazon ng kanyang paboritong mainit na tsaa. Ang bango ng dahon ay pumuno sa kanyang ilong. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga ibon na malayang lumilipad sa maaliwalas na kalangitan. Naisip niya ang gabing iyon, ang maliit na bote, ang 2 magkaparehong baso ng inumin. Ang intensyon ni Roberto na wasakin ang kanyang katinuan ay siya mismong naging punyal na sumaksak sa puso ng buong pamilya nito. Wala siyang ginawang masama. Wala siyang sinaktan. Ang ginawa lamang niya ay inilipat ang baso mula sa kaliwa patungo sa kanan at hinayaan ang kasamaan nila na lamunin ang kanilang sariling mga kaluluwa. Hindi ko na kailangan ng maraming pera mula sa kanila, malumanay na sagot ni Corazon. Ngunit kukunin ko kung ano ang nararapat sa akin bilang kabayaran sa lahat ng luhang sinayang ko. Ibibigay ko ang malaking bahagi nito sa mga bahay ampunan
at sa mga kababaihang walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa kalupitan ng kanilang mga asawa. Gagamitin ko ang perang nanggaling sa dumi upang magtanim ng bagong pag-asa. Ngumiti si Raka at itinaas ang kanyang tasa ng kape. Para sa bagong simula, Corazon, para sa iyong paglaya. Itinaas din ni Corazon ang kanyang tasa at marahang ipinatong ito sa tasa ng kanyang kaibigan. Ang mahinang tunog ng pagbabanggaan ng dalawang porselana ay tila isang matamis na musika ng tagumpay. Tumayo siya, inayos ang kanyang kasuotan, at naglakad palabas ng kapehan nang may nakataas na noo. Ang nakaraan ay tuluyan ng ibinaon sa lupa. Haharapin niya ang mundo hindi na bilang isang asawa na nakatago sa anino ng iba, kundi bilang isang matibay na haligi ng kanyang sariling kinabukasan. Ngunit sa paglipas ng panahon, habang binubuo ni Corazon ang kanyang sariling kaharian mula sa mga abo ng nakaraan, makakabangon pa kaya ang pamilyang Arturo mula sa kumunoy na sila mismo ang gumawa, o tuluyan na silang lalamunin ng limot at kahihiyan habang ang kasaysayan ay patuloy na umuusad ng walang awa?